Nakita na namin ang mga anak mo, wika ni Elton. Mabilis na tumayo si Elmo at Kate. Nasaan sila? Tanong ni Kate. Dinala ni Elton si Elmo at Kate sa isang abandonado na gusali. Hindi rin maiwasan ni Kate na makaramdam ng takot, lalo na sa mga anak niya. Sigurado ka bang nandito sila? Wala ka bang tiwala sa mga tauhan ko? Sagot ni Elton sa kanya. Dapat hindi ka na lang sumama, wika niya kay Kate habang humawak to sa kanyang braso. Hindi siya sumagot kay Elmo at tinarapan lamang to. Nandito na pala kayo, wika ng isang babae kaya napatingala sila. Napasinghap din si Kate nang makitang mga anak niya na nakalambitin. Sino ba yan? Kunot noon na tanong ni Elmo kay Elton. Hindi mo ba siya naalala? Tanong ni Elton habang umiling sa kanya si Elmo. Isa siya sa mga babae mo noon. Ganun ba? Bakit hindi ko siya maalala? Nailing si Elton dahil sa sagot ni Elmo sa kanya. Sino ba siya? Anong pangalan niya? Tanong ulit ni Elmo kay Elton. Malay ko sa'yo. Sa dami ba naman ng mga babaeng pinaglaruan mo? Hirap na wika ni Kate. Pero ikaw naman ang mahal ko. Namilog ang mga mata ni Kate dahil sa kanyang narinig. Pwede bang mamaya na kayo maglandian at unahin niyo na munang mga anak niyo? Inis na wika ni Elton sa kakambal niya. Ano ngang pangalan niya? Bingi ka ba? Hindi ko nga alam. Tss, love! Sigaw ni Elmo habang kasabay na napalingon si Elton at Kate sa kanya. Nagpanggap ka pa na hindi mo siya kilala, wika ni Kate sa kanya habang umisi lamang si Elmo. Love, ano ba tong ginawa mo sa kanila? Ang lakas ng loob mo para itanong sa akin yan, Elmo. Nakalimutan niyo na bang ginawa niyo sa akin ng kakambal mo? Napakunot ang noon ni Elton habang tinuro niyang kanyang sarili. Bakit pati ako nadamay? Ewan ko sa'yo, nakalimutan mo bang ginawa mo sa akin? Tinapon mo lang ako na parang basura. Matapos mo makuha ang gusto mo, iyak na sigaw ng babae sa kanya. Akala niyo, pera lang ang habol ko sa pamilya niyo. Kaya ang bilis mong maibigay ng pera sa akin, Elton. Tss, nadamay ka pa, ngiting wika ni Elmo sa kakambal niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano isa-isahin sa pagpatay ang mga pagmusakta ng mga anak ko, sigaw ni Kate habang kita sa kanyang mga mata ang takot. Wala akong pakialam sa mga anak. Malakas silang nakarinig ng putok ng baril at nakitang babae na humandusay. Napasigaw si Kate habang tinakbo ang mga anak niya. Iligpit niyo yan, napatingin si Elmo sa pinanggalingan ng boses at gulat na tumingin sa kanyang ina. Mom, anong ginagawa niyo dito, Mom? Tanong ni Elton. Bakit hindi niyo sinasabi sa akin na may dumukot sa mga apo ko? Galit na wika ni Shira sa kanila. Hindi naman sumagot ang dalawa niyang anak habang mahigpit na niyakap ni Kate ang mga bata. Kung hindi pa rin kayo magkakasundo, ay kukunin ko na sa inyong mga apo ko. Mami naman, bakit mo naman kukunin ang mga anak namin? At bakit hindi? Kapag kayong kasama ng mga bata, ay lagi na lang silang napapahamak. Kaya mas mabuti pang sa akin na lang sila. Ma'am Shira, iyak na sambit ni Kate habang napakunot ang noon ni Elmo. Bakit ma'am ang tawag mo sa kanya? Dapat mommy. Masama siyang tinignan ni Kate dahil sa kanyang sinabi. Pinapangako ko po na alagaan ko na silang mabuti at babantayan. Hindi na rin po ako papayag na muli pa silang mapahamak. Kahit ano pang sabihin mo, Ashley Kate, hindi mo pa rin ako makukumbinsi. Kunin yung mga bata. Magpapakasal po kaming muli ni Elmo. Malakas na sigaw ni Kate, kaya napalingon si Elmo sa kanya. Alam niyo bang hindi niya ako kayang paglaruan? Ngising wika ni Shira sa kanila. Mom, totoo po ang sinasabi ni Kate. Hindi ba bro? Alam mo yun? Ewan ko sa inyo, bakit ba lagi niya ako dinadamay? Wika ni Elton sa kanila sabay talikod. Lihim na natuwa si Shira dahil sa kanyang narinig. Alam niya na seryoso si Elmo at Ashley Kate sa kanilang sinabi. Kung ganun, bukas na bukas ay ipapakasal ko kayo ulit. Wika niya at sumunod sa anak niyang si Elton. Napatingin naman si Kate kay Elmo habang nakipit balikat lang si Elmo sa kanya. Nang makauwi sila sa bahay ay pinatanggal ni Elmo ang tunnel na nasa ilalim ng kanilang bahay dahil ayaw niya na ulit na mawawalang anak niya. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Kate sa mga bata habang nasa silid ng mga ito. Lihim naman nakinig si Elmo sa kanila. Mama, bakit tayo sumama sa bad na yun? Wika ni Ellie, kaya napakunot ang noon ni Elmo. Hindi naman siya bad. Mama, bad siya. Hindi ba Kuya Clyde? Tumango si Clyde habang nakatingin kay Kate. Inaway niya kami, Mama, at pinagalitan. Pero hindi siya nanalo sa amin, tuwang wika ni Elijah. Mas magaling kaya kaming magtago, hindi ba Mama?
Nailing si Kate dahil sa kakulitan ng mga anak niya. Sa susunod, huwag niyo nang gagawin yon, okay? Hindi ba napag-usapan na natin yon? Gusto niya ba na tuluyan na kayong dalhin ni Mama Shaira niyo? Tanong ni Kate sa kanila. Habang mabilis silang umiling, isa pa, huwag niyong tawagin na bad ang papa niyo. Papa? Mama, di ba si Papa Gian lang ang papa namin? Hindi anak, si Papa Gian niyo ay lolo niyo siya. Habang si Elmo yung bad? Ellie, anak, makinig ka kay Mama, okay? Hindi bad si Papa Elmo niyo. Sadyang isip bata lang siya katulad niyo. Bata? Pero bakit malaki na siya, Mama? Kunot noon na tanong ni Ellie. Bigla namang nagtago si Ellie sa likod ng kanyang ina nang makita nito si Elmo. Sorry kids, hindi ko naman yun sinadya. Sorry Ellie, kung hindi magandang unang pagkikita natin. Sana patawarin niyo na si Papa. Mahina na wika ni Elmo habang napatitig si Kate sa kanya nang marinig nito ang mahinang paghikbi ni Elmo. Umiiyak ka? Tanong ni Kate kaya kagad na pinunasan ni Elmo ang mga luha sa kanyang mga mata. I'm sorry. Sana mapatawad mo ko, Kate. Alam ko na sobrang nasaktan kita. Aaminin ko noon pa man mahal na kita. Ayaw ko lang aminin sa sarili ko dahil ayaw kong pagtawanan nila ako. Iyak na wika ni Elmo. Hindi napigilan ni Kate ang mapaluha dahil sa kanyang narinig. Dahil bang akala mo noon na isa lang akong katulong Elmo? Iyak na tanong ni Kate sa kanya habang nahiyan tumango sa Elmo. Alam mo noon, ang akala ko iba ka. Iba ka sa lahat ng lalaki na kilala ko. Kasi ang bait mo, hindi ko inakala na niloloko mo lang ako noon, Elmo. Hikbing wika ni Kate kaya pati ang mga anak nila ay umiyak. Sana mapatawad mo ko, Kate. Humihikbi na wika ni Elmo. Hindi ko pa yun maipapangako sa iyo, Elmo. Alam mo na kaya kitang pakasalan ay dahil sa mga bata. Huwag kang mag-alala, Kate. Sisikapin ko na maibalik ang pagmamahal mo sa akin. Wika ni Elmo habang hinawakan ang isang kamay ni Kate. Nang bitawan niyang kamay ni Kate ay pinunasan niyang mga luha sa pisngi ni Kate. Isa-isa rin niyang hinawakan ang mga pisngi ng kanyang mga anak. Hindi ako perpektong ama sa inyo, pero sisikapin ko na magiging isang mabuting ama. Alam ko na takot kayo sa akin dahil sa kalokohan na ginawa ko. Iyak na wika ni Elmo. Napatitig lang si Elijah at Ellie sa kanya habang si Clyde ay winaksi ang kamay ni Elmo. Sana mapatawad niyo na ako. Iyak na wika ni Elmo kaya kinuha ni Clyde ang kamay ni Elmo at hinawakan. Hindi mo na ba kami away? Tanong ni Clyde sa kanya habang napangiti si Elmo at pinunasan ang mga luha niya. Hindi ko nagagawin yan sa inyo. Hindi na kayo aawayin ni Papa. Sagot ni Elmo kaya agad siyang niyakap ng 3 bata. Masayang nakatingin si Shaira sa anak niyang si Elmo habang nakaharap ito sa altar kasama si Ashley Kate. Parang ikaw yung kinasal wife, wika ng asawa niya si Gian, kaya siniko niya to. Manahimik ka nga, inis na wika niya habang pinunasan ng tisyong kanyang pisngi. Isunod mo na yung isang anak mo, wika ni Shaira, habang inuso si Elton. Akala ko ba gusto mo pang masundan si Ali, bakit gusto mo magkaapo agad ng marami? Tanong ni Gian kaya muli siyang siniko ng asawa niya. Yung mga apo mo, wika ni Shaira na makitang mga bata na pinaglaruan ang suot ng pari. Malakas na natawa si Elmo sa ginawa ng mga anak niya kaya hindi maiwasan ni Kate na apakan ng paa nito. Napasigaw ng malakas si Elmo kaya napatingin ng lahat sa kanila. Nang lapitan ng mga bodyguard nilang mga bata ay mabilis silang nagsipagtakbuhan. Matagal na tapos ang kasal ni Elmo at ni Kate dahil sa mga anak nila. Sumakit din ang ulo ni Kate dahil hindi lang isa kundi 4 ang sasawayin niya. Kakatapos lang kasi ng kasal nila, pero si Elmo ay parang batang nakipaglaro sa mga anak nila. Elmo, inis na sigaw niya dito. Bakit? Sagot nito habang nakatago sa kilig ng pader. May hawak tong water gun katulad sa 3 nilang anak. Tama na kasi yan. Nasa baba ang mga bisita natin at hinahanap ka. Wika ni Kate sa kanya. Gulat na napatingin si Kate nang bigla siyang hilahin ni Elmo. Magtago ka, baka tamaan ka. Malakas na sigaw ni Elmo at binaril ng water gun. Ang mga anak niya. Ano ba? Itigil niyo na yan. Inis na sigaw ni Kate dahil nababasa ng suot niyang wedding gown. Natigilan naman ng 4 habang napakamot si Elmo sa kanyang ulo. Ibaba niyo na yan. At ikaw, halika na rito. Wika niya habang piningot ang tenga ni Elmo. Matapos makapagbihis ni Kate ay muli na silang bumaba. Kuya, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang bumaba?
Tanong ni Jason sa kanya. Huwag mo sabihin kuya na may pinaglaruan ka na naman, tanong ni Jay sa kanya. Manahimik nga kayo, nakikipaglaro lang ako sa mga anak ko, ngiting wika ni Elmo. Para ka talagang tanga, inis niyang tinignan ng kakambal niyang si Elton dahil sa sinabi nito. Bakit mo nasabi sa akin yan? Baka nakalimutan mong kasal ko ngayon. Ikaw nga ang nakalimot dahil binasa niyang buong hotel room. Napangisi si Elmo dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Nakalimutan ko kasi. Gago, kung makipaglaro ka kasi sa mga anak mo. Akala mo totoong kalaban sila. Para ka talagang bata. Ganun lang talaga kapag isa ka ng ama, bro. Nailing si Elton dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Ikaw kuya, kailan kayo magpapakasal? Tanong ni Jay. Manahimik ka nga, asar na sagot ni Elton sa kanya. Bakit bro, may nagustuhan ka na ba? Kindat na wika ni Elmo. Manahimik ka. Malakas silang nagtawanan dahil sa itsura ni Elton. Bakit tuwang-tuwa kayo? Tanong ni Ali sa kanila nang malapitan niyang kanyang mga kapatid at mga pinsan niya. Kuya Elmo, hindi ka pa rin ba tumino? Galit na tanong ni Ali sa kanyang kuya. Bunso naman, huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka ng ate mo. Wika ni Elmo kaya sinamaan niya ng tingin ng kuya niya. Huwag ka na talagang magloko kuya dahil sa oras na malaman ko, malalagot ka talaga sa akin. Wika ni Ali at muling umalis. Nailing naman si Elmo habang tinignan ng kapatid niya na lumapit sa kanyang asawa at sa kanilang mga magulang. Kamusta na nga pala yung lalaking yun kuya? Tanong ni Jay kay Elton. Kaya napakunot ang noon ni Elmo. Lalaki? Taka na tanong niya. Yung nababaliw kay Ali kuya. Matapos malaman na mayaman siya, sagot ni Raymart. Wala naman niyang alam dahil busy siya nun. Damn it, bro naman, alam mo naman na kahit gaano ko kabisi, ay priority ko pa rin ang prinsesa natin, hindi ba? Galit na wika ni Elmo. Huwag mo nang isipin yun, ako nang bahala sa taong yun. Sagot ni Elton habang uminom to ng alak. Hiramin ko muna siya, ngiting wika ni Kate sa kanila. Habang mabilis na tumayo si Elmo. Maghahani mo na ba tayo? Bulong niya sa tenga ni Kate. Pinigilan niya naman na mapasigaw na mahigpit na hinawakan ni Kate ang itlog niya. Itali mo na muna yan. Hindi mo ba nakikita na marami pang tao? Wika ni Kate at binitawan ng kanyang itlog at hinila siya. Masayang makipagkwentuhan si Kate sa kanilang mga bisita. Habang yamot na sa Elmo, gusto na kasi nitong masolo si Kate. Lalo na tulog ng mga anak nila. Pauwiin mo na kasi silang lahat. Bulong ni Elmo kay Kate. Masama na tinignan ni Kate si Elmo dahil sa kanyang sinabi. Maghintay ka kung ayaw mong putulin ko yan. Wika nito habang tinignan ang gitnang bahagi ni Kate. Napalunok naman si Elmo habang hinawakan ang gitna niya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sige ka, wala ka nang lalaruin. Umirap si Kate sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Akala mo naman lalaruin ko yan. Namilog ang mga mata ni Elmo dahil sa sinabi ni Kate sa kanya. Magwawala ako dito. Ang mga mata naman ni Kate ang namilog dahil sa kanyang narinig. Elmo, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, magwawala ako dito. Napapikit si Kate sa mga mata niya dahil sa sinabi ni Elmo. Kilala niya ito, alam niya na gagawin talaga ito ni Elmo. Agad nagpaalam si Kate sa mga bisita nila dahil ayaw niya na mapahiya. Lalo na't alam niya na medyo baliw ang asawa niya. Kate naman malakas sa sigaw ni Kate. Matapos silang makapasok sa kanilang silid, bakit ba kasi mas mahalaga pa sa yung mga bisita na yun? Elmo naman, para ka namang hindi businessman. Bakit businesswoman ka rin ba? Alam mo naman pala. Alam mo love, napakunot ang noon ni Kate dahil sa tawag ni Elmo sa kanya. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Bakit sweet nga yun? Sweet? Sa tingin mo ba nakalimutan ko yung tawag mo sa baliw na babae na yun? Sinong babae? Alam mo naman na 4 lang kayong babae sa buhay ko. Lalong napakunot ang noon ni Kate dahil sa narinig niya. 4? Akala ko pa naman gagawin mo lahat para mahalin kitang muli pero 4? Seryoso ka talaga Elmo? Nailing si Elmo habang malawak na napangiti kay Kate. 4 naman talaga kayo. Ikaw, si Mami, si Alit ang maliit na prinsesa natin. Kindat na wika ni Elmo kaya nailing si Kate sa kanya. Meron pa pala. Muling napakunot ang noon ni Kate dahil sa sinabi ni Elmo. Sino? Ang gagawin pa nating mga anak. Elmo! Malakas na sigaw ni Kate sa kanya. Lalong napangiti si Elmo at sinilang halik si Kate sa labi nito. I love you so much, Ashley Kate. Wika ni Elmo na bitawan niyang labi ni Kate.
Hindi mo ba ako mahal? Malungkot na tanong ni Elmo. Tatalo na lang siguro ako sa building na to. Biglang binatukan ni Kate si Elmo dahil sa sinabi nito sa kanya. Umayos ka nga. Oo na, mahal kita. Noon pa, mahinang wika ni Kate kaya malawak na napangiti si Elmo at muling hinilikan ng labi ni Kate. Totoo ba yon? Ulit na tanong niya habang tumango si Kate sa kanya. Damn it, love. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Malakas na napasigaw si Kate nang bigla siyang buhatin ni Elmo. Elmo, ibaba mo ko. Baka matumba tayo. Huwag kang mag-alala, hindi tayo matutumba. Dahil hindi kita bibi. Hindi natapos ni Elmo ang sasabihin niya matapos silang matumba ni Kate. Shit, ano ba yun? Talo ka na, Papa. Malakas na sigaw ni Elijah. Hindi pa kayo tulog? Gulat na tanong ni Elmo sa kanila habang sabay silang tumango. Binatukan naman siya ni Kate. Matapos nitong nakatayo. Love, yung honeymoon natin. Hey, mag-honeymoon kang mag-isa. Galit na sigaw ni Kate sa kanya. Love, masamang tinignan ni Kate sa Elmo habang lumapit to sa kanya at tumabi. Sinabi ko bang tabihan mo ko? Kunot noon na wika nito habang niyakap siya ng mahigpit ni Elmo. Bitawan mo nga ako. Sorry na. Sorry, hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang balakang ko? Hindi ko naman sinasadya. Nagulat kasi ako. Wika ni Elmo habang hinilika ng leeg niya. Napapikit naman si Kate dahil sa ginawa ni Elmo. Tigilan mo nga. Napatitig si Kate sa kanya nang bigla siyang siili ng halik ni Elmo sa labi. Nakaramdam agad ng init ng katawan si Kate dahil sa ginawa ni Elmo sa kanya. Elmo, utal na sambit niya habang napakagat siya kanyang labi. Pinagputihan pa ni Elmo ang ginawa niya. Hindi napigilan ni Kate na mapaungol dahil sa ginawa ni Elmo. Ramdam niyang kiliti sa kanyang kaibuturan at ilang saglit pa sabay nilang narating ang rurok. I love you so much, love. Pagod at paus na wika ni Elmo habang sumubsob siya sa leeg ni Kate. I love you too, Elmo. Mahina na sagot ni Kate sa kanya. Kahit napagod ay pinilit pa rin ni Elton na makapasok sa opisina niya. Hindi niya kasi napansin na naparami ang nainom niya kagabi. Magtimpla ka na kape. Wika niya habang nakapikit. Nandito na po sir. Napadilat siya sa mga mata niya tinignan ng kape na nilapag sa kama. Ang bobo mo talaga. Nakalimutan mo naman ba ang kape na gusto ko? Galit na sigaw niya sa kanyang secretary habang napayuko lang ito. Bakit ba ikaw na naman ang pumasok? Nasaan bang kapatid mo? Galit na tanong ni Elton sa kanya. May pinuntahan po kasi siya sir. Nahampas ni Elton ang lamesa niya dahil sa kanyang narinig. Alam mo naman sana na ayaw ko nang ikaw ang pumalit sa kanya kapag wala siya, hindi ba? Dahil bobo ka. Muling sigaw ni Elton kaya hindi napigilan ni Hanang mapaiyak. Anong iniiyak mo dyan? Palitan mo to kung ayaw mong ibuhos ko to sayo. Sigaw ni Elton. Kaya dali-dali niyang kinuhang tasa sa harapan ni Elton. Alam mo, kung hindi lang dahil sa kapatid mo, ay hindi kita tatanggapin. Muling wika ni Elton habang tinalikuran niya na ito. Agad niyang pinalitan ng kape na nasa taas at dinala ito kay Elton. Na makita na busy ito sa pagbasa sa mga documents na nasa mesa niya, ay dahan-dahan niyang nilagay ang kape. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi ito tumingin sa kanya at hindi siya binulyawan ito. Nang matapos basahin ni Elton ang lahat ng documents at pirmahan ng ilan dito, ay napatingin siya sa kanyang relong pambisig. Napatingin siya sa kape na nasa gilid at naiiling. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit hindi pa rin makuha-kuha ni Hana ang gusto niyang timpla sa kanyang kape. Isa pa, hindi niya rin maiwasang mainis dito. Ibang-iba kasi ito sa kakambal niya na si Flora. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit pumayag si Ali na dalawang sekretary niya. Isa pa, mas gusto niya si Flora dahil matalino to. Nang makalabas siya sa kanyang opisina ay nakita niya si Hana, tumayo at lumapit sa kanya. Pupunta na po ba tayo sa meeting ni sir? Yukong tanong niya dito. Malamang at ano pa bang aasahan ko? Ako na naman ang aalis mag-isa dahil ayaw katang kasama. Nakita mo naman yung itsura mo, hindi ba? Bakit ba kasi ayaw mo magsuot ng maayos? Pati ang buhok mo, hindi ka ba marunong magsuklay? Inis na tanong niya habang nakayuko pa rin ito. Kapag may naghahanap sa akin, tawagan mo lang ako. Wika niya at kagad na tinalikuran ng kanyang secretary. Kuya, napalingon siya na makita si Raymart. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. May meeting ako. Inaway mo na naman ba yun? Turo ni Jason kay Hana. Anong inaway? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Alam mo kuya, para ka talagang bakla. Iling na wika ni Raymart kaya napahinto si Elton. Anong sinabi mo? Paano naman kasi kaya wala kang sekretaryong magtatagal sa'yo kasi malala pa yung ugali mo kay Kuya Elmo?
Hindi ko naman kinakamang mga sekretary ko, hindi katulad niya. Hindi nga, pero sa ginawa mo, pinapalayas mo agad sila. Gustong bang matamaan sa akin? Kanina ka pa. Galit na wika ni Elton kaya kagad na napangiti si Jason at mabilis na tumakbo. Napalingon naman siya kay Hana na nakayuko pa rin. Tss, ang weird niya talaga. Kunot noon niya itong tinignan bago naglakad ulit. Gabi na nang matapos sa meeting si Elton kaya dumiretso na siya sa kondo niya. Wala na rin naman siyang gagawin sa opisina niya dahil tinapos na niyang lahat ng gagawin niya doon kanina. Wala rin siyang balak na umuwi sa mansyon nila dahil alam niya na nandun ang mga pamangkin niya. Wala kasing kakambal niya tang asawa nito at nagbakasyon sila para sa kanilang honeymoon at iniwan nilang mga bata sa kanilang mga magulang. Alam ni Elton na sasakit lang ang ulo niya doon dahil hindi lang isa kundi tatlong kaugali na kakambal niya. Nang makita niyang phone niya ay napakunot ang kanyang noon nang makitang pangalan ng sekretary niya. Anong kailangan mo? Tanong niya nang masagot niya ang tawag nito. Sir, pwede na po ba akong umuwi? Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi nito sa kanya. Dam, hindi mo ba alam kung anong oras na? Bakit ba nasa opisina ka pa? Galit na tanong niya dito. Kasi po hinihintay ko po kayo. Shit, nasan ka ba kasi ang utak mo? Alam mo namang hindi na ako babalik dyan. Hindi niyo po kasi sinabi kanina, sir. Manahimik ka, sasagot ka pa talaga sa akin. Uwi na po ako, sir. Salamat po. Napapikit si Elton sa kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Shit, bakit ba ang bobo niya? Napahawak siya sa kanyang noo at naisipang tawagan ng kapatid niyang si Ali. Bakit kuya? May problema ba? Tanong nito sa kanya sa kabilang linya. Huminga na muna siya ng malalim bago sinagot si Ali. Pwede bang magpalit ng sekretary? Wika niya dito. Kuya naman, pang ilang sekretary mo na kaya yan? Bakit ba kasi dalawa sila? Bakit hindi pwede na si Flora na lang? Kuya, ganun talaga sila. Ayos lang naman ko silang dalawa eh. Magkamukha lang naman sila. Ano magkamukha? Ang layo, isa pa, ang bobo ni Hana na yon. Hindi napigilan ni Ali na matawa sa kabilang linya kaya napakunatang noon ni Elton. Anong nakakatawa? Tanong niya dito. Paano kasi ngayon lang kita narinig ng ganyan? Huwag mo nga akong pagtatawanan dahil hindi nakakatawa. Inis na wika niya sa kanyang kapatid. Bumalik ka pala ulit dyan? Tanong niya ulit dito. Opo kuya, mag-ingat ka lagi dyan at pwede bang huwag mo nang takasan ng mga bodyguard mo? Muling natawa si Alice sa kanya kaya lalong napakunot ang noon ni Elton. Opo kuya Elton, I love you. Malimbing na wika ni Alice sa kanya kaya nailing siya dito. Ibaba mo na, wala ka talagang ka-sweet-sweet kuya kahit sa akin. Tama na, doon ka mag-I love you sa baliw na yon. Ew, kuya naman eh. Gusto mo bang isumbong kita kay daddy? Sa tingin mo ba natatakot ako? Natatawang wika ni Elton sa kanya. Agad na napakunot ang noon niya nang marinig niyang katok sa pinto. Tatawagan na lang kita ulit, paalam niya kay Ali at pinatay ng tawag. Tumayo si Elton sa sofa at tinungong pinto. Nang buksan niya ito ay may biglang sumuntok sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Napakunot ang noon niya habang nakatingin sa babaeng parang tomboy na galit sa kanya. Anong problema mo? Kunot noon na tanong niya dito. Ikaw ang problema ko. Malakas sa sigaw nito sa kanya. Bakit mo na naman sinaktan ng kapatid ko ha? Nailing siya. Dahil sa sinabi nito. Alam mo, umuwi ka na kung ayaw mo masaktan. Inis na wika ni Elton sa kanya. Tss, ang yabang mo talaga pare. Akala mo talaga natatakot ako sa'yo. Parang sigang-sigaw nito sa kanya. Si inis ni Elton na hinawakan niyang kwelyo nito. Sa tingin mo ba hindi ako pumapatol ng babae? Wika ni Elton habang tinulak niya ito. Babae, nagpapatawa ka ba? O baka naman bulag ka? Natatawang wika nito sa kanya. Kaya kunot niya itong tinignan mula ulo hanggang paa. Nagpapatawa ka ba? Hiling na wika ni Elton sa kanya. Harapin mo ko't huwag kang duwag. Muling sigaw nito kaya sumenya si Elton sa bodyguard niya. Napatingin naman sa kanyang babae at galit na sumigaw ulit. Matapang ka lang dahil may mga tauhan ka. Sa susunod na sasaktan mong kapatid ko, malalagot ka sa akin. Sigaw nito habang malakas na binagsak si Elton ng pinto. Alam niya na kapatid yan ng sekretary niya si Hana. Ang pangit na yun, nagsusumbong pa. Inis na wika niya. Dam, bakit ba kasi lagi na lang nila akong binibigyan ng sakit sa ulo? Inis na sigaw ni Elton dahil hindi niya mapaalis ang dalawang sekretary niya, lalo na si Hana dahil sa kapatid niyang si Ali. Malalagot ka talaga sa akin bukas. Inis na wika niya nang ibaba niyang kanyang phone. Hindi kasi sumasagot si Hana sa mga tawag niya.